Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa dangal at pag-ibig? May mga pagkakataong ang pinakaiingatan nating yaman ay hindi pilak o ginto, kundi ang ating sariling prinsipyo. Pero paano kung ang dangal na yon ang siya mismong magiging dahilan ng iyong pagbagsak? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Hiraya, isang babaeng hinamon ng tadhana sa paraang hindi niya inaasahan. Ang tunog ng kumakalansing na mga tasa at ang halimuyak ng bagong timplang kape ang laging gumigising sa diwa ni Hiraya Manalastas tuwing sasapit ang gabi. Ito ang mundo niya pagkatapos ng isa pang mundo. Kung sa umaga ay isa siyang iskolar na napapalibutan ng mga libro at matataas na grado sa pamantasan ng silangan, sa gabi, siya ay isang babaeng may hawak na basahan at mop. Nililinis ang mga natapong kape sa sahig ng kapihan pagsibol. Pagod. Iyon ang salitang laging nakakabit sa kanyang pangalan. Ramdam niya ang pagod sa bawat hibla ng kanyang kalamnan, sa bigat ng kanyang mga talukap, at sa pamilyar na kirot sa kanyang likod. Ngunit sa tuwing maaalala niya ang dalawang natutulog na anghel sa kanilang maliit na inuupahang kwarto, sina Isla at Alon, ang pagod ay nagiging lakas. Para sa kanila, kakayanin niya ang lahat. Hira, order sa table 3, mahinang sabi ni Mang Tony, ang may-ari ng kapihan. Tumangulang si Hiraya, pinunasan ang kanyang mga kamay sa apron at kinuha ang maliit na notepad. Ngunit bago pa siya makahakbang, ang pamilyar na ugong ng isang mamahaling sasakyan sa labas ay nagpatigil sa kanya. Huminto ito sa tapat mismo ng salaming pinto ng kapihan. Ang makina nito'y tila isang aroganteng bulong na nang-iinsulto sa katahimikan ng gabi. Bumukas ang pinto at pumasok si Dante Montemayor. Sa pagpasok pa lang niya, tila nagbago ang hangin sa loob ng buong kapihan. Ang amoy ng mamahalin niyang pabango ay humalo sa amoy ng kape. Ang kanyang mga damit na may tatak at ang kumpiyansa sa kanyang paglakad ay sumisigaw ng kapangyarihan at yaman. Kasama niya ang dalawa pa niyang kaibigan, parehong mayayabang na tumatawa. Lumapit si Dante sa counter, ngunit ang mga mata niya ay nakapako kay Hiraya. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, isang ngiting alam ni Hiraya na hindi umaabot sa kanyang mga mata. "Good evening, Hiraya," bati niya. Ang boses ay malambing ngunit may bahid ng pagkamay-ari. "Magandang gabi, sir. Ano po ang sa inyo?" Magalang ngunit malamig na sagot ni Hiraya. Iniiwasan ang kanyang titig. Hindi sumagot si Dante. Sa halip, may kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Isang maliit na kahon na nababalot sa pilus. Binuksan niya ito sa ibabaw ng counter at tumambad ang isang makinang na kwintas na may maliit na diamante. Kumislap ito sa ilalim ng ilaw ng kapihan. Narinig ni Hiraya ang mahinang paghanga mula sa ilang customer na nakakita. "Para sa'yo," sabi ni Dante, "isang maliit na regalo." Tiningnan ni Hiraya ang kwintas. Pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Dante, diretso sa kanyang mga mata. "Salamat. Pero hindi ko matatanggap yan, Mr. Montemayor." Nawala ang ngiti ni Dante. "Bakit? Hindi mo ba nagustuhan? Kaya kong palitan yan. Sabihin mo lang kung ano ang gusto mo." "Hindi po sa ganoon," matatag na sabi ni Hiraya. "Hindi lang po ako tumatanggap ng mga regalo, lalo na kung ganito kamahal." Isinara niya ang kahon at marahang itinulak pabalik sa kanya. Mula sa isang sulok ng kapihan, nakita ni Hiraya ang isang pamilyar na mukha, si Sinag Salcedo, pinsan ni Dante, ngunit magkaiba sila. Laging mag-isang nakaupo si Sinag, may hawak na libro, at tahimik na nagmamasid. Nagtama ang kanilang mga mata sa loob ng isang segundo. Sa mga mata ni Sinag, walang panghuhusga, tanging isang tahimik na pag-unawa. Narinig ni Hiraya ang pagtawa ng mga kaibigan ni Dante. "Pare, tinanggihan ka," sabi ng isa. Namula ang mukha ni Dante sa hiya at inis.
Padabog niyang kinuha ang kahon at ibinulsa. Kung yan ang gusto mo, sabi niya. Ang boses ay may halong pagbabanta. Umorder sila ng kape at umupo sa isang mesa. Ngunit ramdam ni Hiraya ang mabibigat na titig ni Dante sa bawat galaw niya hanggang sa matapos ang kanyang shift. 11:00 ng gabi nang matapos siya, ang katawan niya'y humihingi na ng pahinga. Nagpaalam siya kay Mang Tony at naglakad palabas. Yakap ang sarili laban sa malamig na hangin. Ang gusto na lang niya ay umuwi at matulog. Ngunit pagdating niya sa gate ng pamantasan, kung saan siya dumadaan para umikli ang kanyang lalakarin, ang sasakyan ni Dante ay nakaharang sa kanyang daan. Bumaba ito, kasama ang mga kaibigan niya na nakasandal sa kotse. Hiraya, mag-usap tayo. Seryosong sabi ni Dante. Wala na tayong dapat pag-usapan. Sagot ni Hiraya. Sinubukang lampasan siya. Ngunit humarang si Dante sa kanyang daraanan. Ano bang problema mo? 1 linggo na kitang sinusuyo. Ginagawa ko na ang lahat. Pera, kotse. Sabihin mo lang, lahat ng babae sa universidad na to, gusto akong makasama. Ikaw lang ang maarte. Doon napuno si Hiraya. Ang pagod sa buong araw, ang bigat ng kanyang mga responsibilidad, at ang insulto sa kanyang pagkatao ay sumabog. Tiningnan niya si Dante, hindi na bilang isang customer o isang mayaman na manliligaw, kundi bilang isang anino na gustong sakupin ang kanyang munting mundo. Ang problema, Mr. Montemayor, nagsimula si Hiraya. Ang boses niya ay kalmado, ngunit matalas na parang kutsilyo, ay ang pag-iisip mo na lahat ng bagay at lahat ng tao ay nabibili ng pera mo. Natigilan si Dante. Salamat sa atensyon mo, pero hindi ako interesadong maging isa sa mga laruan mo. Ang bawat salita ay tumama kay Dante na parang sampal, lalo na't narinig ito ng kanyang mga kaibigan na ngayon ay hindi na makatawa. Sa isang iglap, ang paghanga sa mukha nila ay napalitan ng awa para sa kanilang kaibigan na napahiya. Nilampasan siya ni Hiraya at nagpatuloy sa paglalakad, hindi na lumingon pa. Hindi niya nakita ang pagbabago sa mukha ni Dante, ang pagkapahiya na dahan-dahang naging isang malamig at mapanganib na galit. Narinig niya ang mahinang bulong ni Dante sa hangin, sapat lang para abutin ang kanyang pandinig. Sisisirin mo ang araw na binastos mo ako, Hiraya. Isang pangingilabot ang gumapang sa kanyang likuran, ngunit pinilit niyang huwag itong pansinin at binilisan na lamang ang kanyang paglalakad pauwi. Ang mga salita ni Hiraya ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Dante na parang isang basag na plaka, paulit-ulit at nakakabingi. Hindi ako interesadong maging isa sa mga laruan mo. Ang bawat pantig ay isang sampal sa kanyang ego, isang lamat sa imaheng binuo niya sa buong buhay niya. Ang imahe ng isang Montemayor na nakukuha ang lahat ng kanyang gusto. Ang pagkapahiya sa harap ng kanyang mga kaibigan ay mas masakit pa sa isang suntok. Ang tawa nila kanina ay napalitan ng isang nakakainsultong katahimikan. Kaya naman, sa halip na umuwi, nagtungo siya sa isang exclusive bar sa ituktok ng isang gusali, isang lugar kung saan ang presyo ng isang bote ng alak ay katumbas na ng isang buwang sahod ni Hiraya. Umupo siya sa isang madilim na sulok. Ang mamahaling whisky sa kanyang baso ay hindi man lang makabawas sa apoy na naglalagablab sa kanyang dibdib. Galit. Isang purong galit na ngayon lang niya naramdaman. Hindi ito galit ng isang batang hindi nakuha ang gusto niyang laruan. Ito ay galit ng isang hari na nilapastangan ng isang hamak na alipin. Hindi siya pwedeng manalo. Bulong niya sa sarili. Ang mahigpit na pagkakahawak niya sa baso ay halos makabasag nito. Kailangan niyang ipaalala kay Hiraya kung sino ang kinakalaban nito. Kailangan niyang durugin ang pagkatao nito hanggang sa ito na mismo ang magmakaawa sa kanya. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang numero. Kailangan kita ngayon, maikli niyang sabi. Makalipas ang kalahating oras, isang lalaking payat,
at nakasalamin ng tahimik na umupo sa tapat niya. Siya si Marco, isang hacker na kilala sa ilalim ng mundo ng internet. Isang multo na kayang gawin ang imposible kapalit ng tamang halaga. "Ano ang kailangan mo, Boss Dante?" tanong ni Marco. Naglabas si Dante ng isang makapal na sobre at itinulak ito sa mesa. "Gusto kong sirain mo ang isang tao." Ipinakita niya ang litrato ni Hiraya mula sa kanyang telepono. "Hiraya Manalastas, hanapin mo lahat ng social media accounts niya. Kumuha ka ng mga litrato niya. At pagkatapos, gamitin mo ang imahinasyon mo." Isang munting ngisi ang sumilay sa labi ni Marco. "Anong klaseng imahinasyon?" "Gawin mo siyang mukhang mura, desperada," malamig na sabi ni Dante. "I-edit mo ang mga litrato niya. Ilagay mo ang mukha niya sa katawan ng ibang babae. Gumawa ka ng mga pekeng pag-uusap. Gusto kong isipin ng lahat na siya ay isang bayarang babae na nagpapanggap na disente." Tumangulang si Marco, kinuha ang sobre at walang imik na tumayo. Bago siya umalis, humarap siya muli. "May isa pa. May nag-utos sa akin na sundan siya. Kumuha ng mga litrato niya sa totoong buhay." Naglabas si Dante ng isa pang sobre. "Gusto ko ng mga litrato niya habang nagtatrabaho siya sa kapihan, habang pagod na pagod siyang umuuwi. Gusto kong makita ng lahat ang kaibahan ng pagpapanggap niya at ng totoong buhay niya." Nang makaalis na si Marco, muling uminom si Dante. Ngunit hindi pa siya kontento. Ang pagsira sa reputasyon niya ay simula pa lang. Kailangan niya ng isang bagay na tuluyang tatapos dito. Isang bagay na tatatak sa isipan ng lahat bilang katotohanan. At doon, naalala niya. Isang hapon, mga isang linggo na ang nakalipas, nakita niyang nagmamadaling tumakbo si Hiraya para hindi mahuli sa klase. May nahulog mula sa kanyang bag, isang luma at simpleng pantusok sa buhok. Isang silver na suklay na may disenyo ng bulaklak. Pinulot niya ito para ibalik sana. Ngunit sa pagmamadali nito ay hindi na siya napansin. Itinago na lamang niya ito. Noong una, para sa kanya ay isa lamang itong walang kwentang bagay. Ngunit ngayon, ang pantusok na yon ang naging sentro ng kanyang masamang balak. Iyon ang magiging korona ng kanyang paghihiganti. Ang ebidensya ng kasalanan. Kinabukasan, habang papasok siya sa unibersidad, nasalubong niya ang kanyang pinsan na si Sinag. "Dante," tawag ni Sinag. Ang boses ay seryoso. "Narinig ko ang nangyari kagabi." "Oh, talaga? Ang balita talaga'y mabilis kumalat." Sarkastikong sagot ni Dante. "Tigilan mo na to," sabi ni Sinag. Ang mga matay nakikiusap. "Hayaan mo na ang babae. Hindi mo kailangang gawin to." Natawa si Dante. Isang tawang walang saya. "Hayaan, Sinag." Ipinahiya niya ako. Sa harap ng lahat. Alam mo ba kung ano ang pakiramdam noon? Isang Montemayor na tinanggihan ng isang basurahan? Hindi siya basurahan, Dante. May dangal siya. Isang bagay na mukhang hindi mo naiintindihan. Matapang na sagot ni Sinag. Sumama ang tingin ni Dante. "Huwag mo akong pangaralan, pinsan. Hindi mo alam ang nararamdaman ko. Manahimik ka na lang kung ayaw mong madamay." Tinalikuran niya si Sinag. Iniwan itong napabuntong hininga na lang. Walang sino man ang makakapigil sa kanya. Hindi ang kanyang pamilya. Hindi ang kanyang konsensya. Pagdating sa kanyang mamahaling condominium unit, umupo siya sa harap ng kanyang laptop. Sa loob ng ilang oras, dumating ang mga email mula kay Marco. Mga litratong in-edit, mga pekeng pag-uusap, at ang mga totoong litrato ni Hiraya, mukhang pagod, pawisan, at malayo sa imahe ng isang matalinong scholar sa umaga. Tiningnan niya ang lahat ng materyales na nasa kanyang harapan, ang mga kasinungalingan at ang mga kalahating katotohanan. Kinuha niya ang luma at pilak na pantusok sa buhok mula sa kanyang drawer at inilagay ito sa tabi ng laptop. Ito na ang lahat ng kailangan niya. Isang demonyong nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi.
Ang lason ay handa na. Ang kailangan na lang ay dahan-dahan itong ipainom sa lahat, hanggang sa si Hiraya na mismo ang malunod sa sarili niyang kahihiyan. Itinaas niya ang kanyang telepono at sinimulan ang unang hakbang. Isang email sa student publication, isang post sa isang sikat na gossip blog. Lahat ay anonymous. Lahat ay hindi matutunton pabalik sa kanya. Simulan na natin ang laro. Bulong niya sa katahimikan ng kanyang kwarto. Ang aklatan, ang santuwaryo ni Hiraya. Sa gitna ng magulong mundo niya, dito siya nakakahanap ng kapayapaan. Ang tanging ingay ay ang marahang paglipat ng mga pahina at ang tahimik na pagtipa sa mga keyboard. Dito, siya ay si Hiraya Manalastas, ang scholar, ang nangunguna sa klase. Dito, walang makakapagsabi sa kanya na hindi siya karapat-dapat. Nakaupo siya sa isang mesa sa pinakasulok, abala sa pagrerepaso ng kanyang mga tala para sa nalalapit na pagsusulit. Ito ang paborito niyang bahagi ng araw. Ang ilang oras na maipagkakait niya sa pagod para lamang sa kanyang pangarap. Ngunit ang katahimikang yon ay binasag ng isang mahinang pag-vibrate ng kanyang lumang telepono. Isang mensahe. Binaliwala niya ito. Marahil ay paalala lang yon tungkol sa bayarin sa upa. Ngunit sinundan yon ng isa pa at isa pa. Sunod-sunod na parang may emergency. Napakunot ang noo ni Hiraya. Kinabahan siya. Baka may nangyari kina Isla at Alon. Mabilis niyang kinuha ang telepono. Ang mga mensahe ay mula sa kanyang mga kaklase. Walang laman ng mga ito, kundi mga link. Hira, totoo ba to? Tanong sa isang mensahe. OMG, tingnan mo to. Sabi naman ng isa pa. Nagtataka. Pinindot niya ang unang link. Sa isang iglap, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang kanyang sariling mukha ang tumambad sa kanya, ngunit nakakabit sa katawan ng isang babaeng nakasuot ng mahahalay na damit, nasa loob ng isang madilim na club. Sa ibaba nito ay may mga screenshot ng mga mensaheng hindi niya kailanman isinulat. Mga pakikipagnegosasyon para sa mga gabi, kasama ang mga matatandang lalaki. Ang caption ng post ay nakakakilabot. Ang huwarang scholar ng pamantasan, nag-aaral ba talaga o nagbibenta ng aliw para makakuha ng matataas na grado? Nanlamig ang buong katawan ni Hiraya. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Hindi ito totoo. Isa itong malaking kasinungalingan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang tinitingnan pa ang ibang mga poll. Bawat isa ay mas masahol pa sa nauna. Ang pangalan niya ay kinakaladkad sa putikan. Naramdaman niya ang mga mata sa paligid niya. Ang katahimikan ng aklatan ay napalitan ng mga mahihinang bulungan. Tumingala siya at nakita ang kanyang mga kapwa-estudyante na nakatingin sa kanya. Hawak ang kanilang mga telepono. Ang kanilang mga mata ay puno ng panghuhusga, pagkasuklam, at sa iba, nakakasakit na kuryosidad. Para siyang nahubaran sa gitna ng maraming tao. Mabilis niyang iniligpit ang kanyang mga gamit. Hindi na pinansin kung nalukot ang kanyang mga notes. Gusto niyang tumakbo, maglaho. Pahakbang pa lang siya palabas ng aklatan nang tumunog ang public address system ng universidad. Miss Hiraya Manalastas, please proceed to the Dean's office immediately. Ang kanyang pangalan ay umaling-aungaw sa buong campus, tila kumpirmasyon ng isang krimeng hindi niya ginawa. Nanginginig ang kanyang mga tuhod habang naglalakad siya sa hallway. Pakiramdam niya ay naglalakad siya sa ibabaw ng baga. Ang bawat hakbang ay isang paghihirap. Ang mga estudyanteng nadadaanan niya ay humahawi. Parang meron siyang nakakahawang sakit. Pagdating niya sa tanggapan ng dekano, ang hangin sa loob ay matalim at malamig. Nakaupo sa likod ng malaking mesa si Dean Santiago, isang striktong babae na may salaming nakatukod sa tungki ng ilong. Sa harap niya, nakapatong ang isang folder.
Maupo ka, Miss Manalastas, sabi ng dekano. Hindi man lang tumitingin sa kanya. Umupo si Hiraya. Magkalapat ang kanyang mga kamay sa kanyang kandungan para itago ang panginginig ng mga ito. Ma'am, ang mga nakikita niyo sa online, hindi po yon totoo. Edited po ang mga pictures na yon. Hindi ko po magagawa ang mga bagay na yon. Ang boses niya ay garalgal. Pinipigilan ang pag-iyak. Binuksan ng dekano ang folder. Hindi lang ito tungkol sa mga larawan, Hiraya. Nakatanggap ang opisina ng isang anonymous email. Inilapag niya ang isang printed na kopya ng isang email sa harap ni Hiraya. Binasa ito ni Hiraya at nanlaki ang kanyang mga mata sa takot. Inaakusahan siya nito ng pandaraya sa huling major exam at pagbibigay ng suhol sa isa niyang propesor. Ma'am, kasinungalingan po ito. Pinaghirapan ko po ang bawat grado ko. Wala po akong perang pampabigay ng suhol. Depensa ni Hiraya. Tumataas na ang boses dahil sa desperasyon. Miss Manalastas. Pagputol ng dekano, sa wakas ay tinitigan siya. Ang tingin niya ay walang bahid ng awa. Ang unibersidad na ito ay may pinangangalagaang reputasyon. Ang iskandalo na ito, totoo man o hindi, ay nakakasira sa pangalan natin. At sa dami ng ebidensyang ipinadala, pero peke po ang mga ebidensya, sigaw ni Hiraya. Hanggat hindi na patutunayan na peke ang mga ito, kailangan naming gumawa ng aksyon. Matigas na sabi ng dekano. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Hiraya na ang kanyang mundo ay gumuguho. Ang pangarap niya, ang tanging pag-asa niya para kina Isla at Alon ay dinudurog sa harap ng kanyang mga mata. Paglabas niya ng opisina, pakiramdam niya ay manhid na ang kanyang buong katawan. Naglalakad siya na parang zombie, hindi alam kung saan pupunta. Sa dulo ng hallway, nakita niya si Dante. Nakasandal ito sa pader, kasama ang mga kaibigan niya. Nang magtama ang kanilang paningin, ngumiti si Dante. Isang ngiting puno ng tagumpay at kasamaan. Hindi niya kailangang magsalita. Ang mensahe ay malinaw. Ito ang presyo ng pagtanggi mo sa akin. Gustong sumugod ni Hiraya, sampalin ang pagmumukha nito. Isigaw sa lahat na siya ang may gawa nito. Pero wala siyang lakas. Wala siyang kapangyarihan laban sa isang Montemayor. Mula sa likuran niya, narinig niya ang huling hatol ng dekano na lumabas mula sa opisina para ibigay ang formal na sulat. Miss Manalastas, you are suspended indefinitely. Pending investigation, ibinigay mo na ang iyong ID. Inabot ni Hiraya ang kanyang ID nang may nanginginig na kamay. Sa pagsara ng pinto ng opisina, kasabay nitong nagsara ang pinto ng kanyang kinabukasan. Naiwan siyang mag-isa sa malamig na pasilyo. Ang mga luha ay tahimik na umaagos sa kanyang mga pisngi. Ang bituin ng kanyang mga pangarap ay bumagsak na at tanging kadiliman na lang ang nakikita niya. Ang paglakad pa uwi mula sa unibersidad ay ang pinakamahabang paglalakbay sa buhay ni Hiraya. Bawat hakbang ay parang pagtapak sa bubog. Ang dating pamilyar na daan ay tila naging isang entablado kung saan siya ang bida sa isang trahedyang pinapanood ng lahat. Nararamdaman niya ang mga titig, naririnig niya ang mga bulungan na parang mga bubuyog na umiikot sa kanyang ulo. Pagdating niya sa eskinita ng kanilang inuupahan, nasalubong niya ang landlady nilang si Aling Nita. Karaniwan ay binabati siya nito ng isang nangiti. Ngunit ngayon, ang mukha nito ay kulubot sa pag-aalala at bahagyang pagkadismaya. Hiraya anak, bungad nito. Hindi maitago ang kaba sa boses. Narinig ko ang nangyari. Kumakalat na sa buong barangay. May mga nagtatanong na rito kanina. Totoo ba ang mga sinasabi nila? Ang tanong ni Aling Nita ay hindi naghahanap ng katotohanan. Naghahanap ito ng kasiguraduhan na hindi madadamay ang reputasyon ng kanyang paupahan. Ramdam iyon ni Hiraya. Hindi po totoo, Aling Nita. Gawa-gawa lang po lahat. Mahinang sagot ni Hiraya. Ang boses ay pagod at walang buhay.
Bumuntong hininga ang matanda. Sana nga. Pero alam mo na, Hiraya, kailangan kong protektahan ang lugar na to. Ayoko ng gulo. Ang mga salitang yon ay isa na namang sampal. Tila sinasabi sa kanya na ang problema niya ay isang dumi na kailangang linisin. Tumango na lamang si Hiraya at nagpatuloy sa paglalakad papunta sa kanilang pinto. Ang tahanan na dapat sana'y kanyang kanlungan ay nagsisimula na ring maging isang lugar ng pangamba. Pagpasok niya sa kanilang maliit na kwarto, nadatnan niya sina Ayla at Alon na naglalaro sa sahig. Sa pagkakita sa kanya, masayang tumakbo ang mga ito palapit. "Ate!" Sigaw ni Isla, yumakap sa kanyang binti. "Ang tagal mo umuwi." Yumuko si Hiraya at niyakap ang dalawa ng mahigpit. Dito, sa yakap ng kanyang mga kapatid, pansamantala niyang naramdaman ang kaligtasan. Ito ang kanyang mundo. Ang dahilan kung bakit kailangan niyang maging matatag. "Ate, bakit ka malungkot?" Tanong ng 6 na taong gulang na si Alon. Hinahaplos ang kanyang pisngi gamit ang maliliit nitong kamay. "May umway ba sa'yo?" Pinilit ni Hiraya ng ngumiti. Isang nangiting pilit at nanginginig. "Wala, bunso. Pagod lang si ate." Hinalikan niya sila sa noo at sinubukang ibalik ang normalidad sa kanilang hapon. Ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay parang isang malaking bato na hindi niya maialis. Habang naghahanda siya ng kanilang hapunan, ang isip niya ay lumilipad. Paano na ang kanyang scholarship? Paano na ang kanyang pag-aaral? At higit sa lahat, paano na sila? Nang gabing iyon, habang mahimbing nang natutulog ang mga bata, umupo si Hiraya sa tabi ng bintana. Tahimik na lumuluha sa dilim. Pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa isang malawak na karagatan. Walang masagwan. Maya-maya pa, may kumatok sa kanilang pinto. Mahina, ngunit may katiyakan. Nagulat si Hiraya. Sino naman ang bibisita sa kanila ng ganoong oras? Dahan-dahan siyang sumilip sa maliit na siwang. Si Sinag. Nakatayo ito sa labas. May bitbit na isang paper bag na amoy pagkain at isang malaking brown na envelope. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala. Nag-atubili si Hiraya na buksan ang pinto. Ang makita si Sinag ay parang pagharap sa lahat ng nangyari sa araw na yon. Isa siyang Salcedo, isang Montemayor sa dugo. Paano niya ito pagkakatiwalaan? Ngunit nagpatuloy ito sa pagkatok. "Hira, alam kong nandyan ka. Please, mag-usap tayo." Sa huli, binuksan din niya ang pinto, ngunit bahagya lamang. "Anong kailangan mo?" Tanong niya. Ang boses ay malamig at puno ng depensa. Inabot ni Sinag ang paper bag. "Nagdala ako ng pagkain. Baka hindi ka pa kumakain." Hindi niya ito kinuha. At ito, sabi ni Sinag, itinaas ang envelope. Mga impormasyon tungkol sa isang magaling na abogado. Pwede siyang tumulong sa kaso mo. Libre. Ako na ang bahala. Ang alok ni Sinag ay parang isang sinag ng liwanag sa madilim niyang sitwasyon. Ngunit ang liwanag na yon ay kasama ng anino ng awa at iyon ang isang bagay na hindi matanggap ng kanyang pride. Ang pagtanggap ng tulong mula sa isang Montemayor ay parang pagsuko. Parang pag-amin na mahina siya at talunan. "Hindi ko kailangan yan," matigas niyang sabi. Natigilan si Sinag. "Hira, hindi mo kailangang harapin to ng mag-isa. Alam kong gawa-gawa lang lahat to. Gato, alam kong si Dante ang may pakana nito. Hayaan mo akong tulungan kang patunayan yon." Ang mga salita niya ay tama. Ang mga intensyon niya ay mabuti. Pero ang nasugatan na pride ni Hiraya ay hindi makarinig ng tulong. Ang naririnig nito ay habag. "Huwag mong kaawaan ako, Sinag," sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang emosyon. "Hindi ko kailangan ng tulong mo o ng tulong ng kahit sino. Kaya kong ayusin to mag-isa." "Pero paano?" Malumanay na tanong ni Sinag. "Laban sa kapangyarihan nila. Hira,
Maging praktikal ka. Umalis ka na. Pagtataboy ni Hiraya, dahan-dahang isinasara ang pinto. Napabuntong hininga si Sinag, puno ng pagkabigo at lungkot. Hindi na niya ito pinilit pa. Bago tuluyang sumara ang pinto, iniwan niya ang envelope sa may tapat nito. Nang marinig ni Hiraya ang papalayo nitong mga yapak, sumandal siya sa pinto. Ang pader ng katatagan na itinayo niya sa buong araw ay gumuho. Ang katahimikan ng gabi ay binalot siya at sa katahimikang iyon, naramdaman niya ang tunay na bigat ng kanyang kalagayan. Siya lang mag-isa. Napaupo siya sa sahig at doon, sa dilim, humagulgol siya ng walang tunog. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy para sa isang kinabukasang biglang ninakaw sa kanya. Ang pananahimik ni Hiraya ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Akala ni Dante ay magkakaroon siya ng kasiyahan sa pagkakita sa pagbagsak nito. Sa bawat share, bawat mapanirang komento, at bawat chismis na kumakalat sa buong unibersidad, dapat sana ay nakakaramdam siya ng tagumpay. Ngunit habang binabasa niya ang mga ito sa kanyang telepono, isang pakiramdam ng pagkainip ang kanyang naramdaman. Suspendido nga si Hiraya, pero hindi pa siya talo. Nakakulong lang ito sa munti niyang lungga, nagtatago. Hindi yun sapat. Gusto ni Dante na makita siyang umiyak, magmakaawa, aminin sa buong mundo na sana ay pinili na lang niya siya. Kailangan niya ng isang panghuling dagok, isang bagay na hindi lang sisira sa kanyang pangalan, kundi dudurog mismo sa kanyang kaluluwa. At alam niya kung ano iyon, ang lumang pantusok sa buhok. Nagsiset up siya ng isang pulong sa isang hindi kilalang coffee shop sa Maynila, malayo sa mga lugar na madalas niyang puntahan. Ang kanyang katagpo ay isang kilalang blogger na walang ginawa, kundi magkalat ng mga pekeng balita para sa pera. Ito ang kwento, panimula ni Dante. Inilapag ang isang USB at isang mas makapal na sobre sa mesa. Ang scholar na si Hiraya Manalastas ay hindi lang pala nagbebenta ng katawan. Tumatanggap din siya ng suhol mula sa mga propesor niya. Itinaas ng blogger ang kanyang kilay, interesado. Ang ebidensya? Ipinakita ni Dante ang isang dekalidad na litrato ng pilak na suklay sa kanyang telepono. Ito, isang mamahaling antigong alahas. Regalo daw sa kanya ng isa niyang propesor, kapalit ng pasado na grado. Mayroon akong source sa loob na nakakita mismo ng pag-aabutan. Lahat ay kasinungalingan, ngunit ibinalita niya ito ng may buong kumpiyansa. Ang blogger, na mas interesado sa pera kaysa sa katotohanan, ay ngumisi lang. Kinuha niya ang USB at ang sobre. Consider it done. Bukas, ito na ang pag-uusapan ng buong bansa. Umalis si Dante sa lugar na yon na may bagong sigla. Ito na yon, ang alas na tatapos sa laro. Sa loob ng kanilang maliit na kwarto, sinisikap ni Hiraya na bumuo ng isang pader laban sa gulo ng mundo sa labas. Hindi siya lumalabas, hindi niya binubuksan ang kanyang social media. Ang tanging focus niya ay sina Aisla at Alon. Habang naglilinis siya ng kanilang mga iilang gamit, nahawakan niya ang isang maliit at lumang kahon. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, nakahimlay ang nag-iisang pamana sa kanya ng kanyang kinagisnang ina, ang pilak na pantusok sa buhok. Hinaplos niya ang malamig na metal. Ang disenyo ng bulaklak nito ay pamilyar sa kanyang mga daliri. Ito ang simbolo ng pagmamahal na bumuhay sa kanya. Ito ang tanging koneksyon niya sa isang nakaraang masaya. Ate, may nag-text po, sabi ni Aisla. Inaabot sa kanya ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa dati niyang katrabaho sa Kapihan Pagsibol. Hira, magpakatatag ka. May bago na naman silang paninira sa'yo. May kasama itong link. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinipindot ito. Ang kanyang puso ay tila piniga
hanggang sa mawalan ng hangin. Ang litrato. Ang litrato ng kanyang suklay. Nakapost ito sa isang sikat na gossip blog. Ang headline ay nakasulat sa malalaking pulang letra. Suhol o kabayaran. Mamahaling alahas na tinanggap ng eskandalosang scholar, isiniwalat. Ang kanyang hininga ay naghahabol. Ito ay mas masakit kaysa sa mga naunang akusasyon. Hindi na lang ito paninira sa kanyang pangalan. Ito ay paglapastangan sa alaala ng kanyang ina. Ang sagradong bagay na iniingatan niya ay ginawang simbolo ng isang kasalanang karumal-dumal. Nabitawan niya ang telepono. Napaluhod siya sa sahig. Ang mga luha ay bumuhos mula sa kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, hindi na ito luha ng pagkapahiya, kundi luha ng purong galit at kawalan ng pag-asa. Wala na siyang laban. Dinurog na ni Dante ang lahat. Sa malayong kaharian ng Maharlika, ang palasyo ay nababalot ng marangyang katahimikan. Nakaupo si Reyna Luwalhati sa kanyang pribadong silid. Umiinom ng tsaa mula sa isang porselanang tasa habang nanonood ng isang international news channel. Ito ang kanyang paraan upang manatiling konektado sa mundo sa labas ng kanilang protektadong kaharian. Isang segment tungkol sa viral social media scandals sa Timog Silangang Asya ang kasalukuyang ipinapalabas. Mga nagdadaang imahe ng mga politiko at artista ang nasa screen. Hindi niya ito pinapansin hanggang sa isang partikular na imahe ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang malinaw na litrato, isang pilak na suklay na may disenyo ng bulaklak. Klang! Nahulog ang tasa mula sa kanyang nanginginig na kamay. Nabasag sa mamahaling alpombra. Ang mainit na tsaa ay tumapon, ngunit hindi niya ito naramdaman. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen ng telebisyon. Hindi maaaring maging ito, ngunit alam niya. Kilala niya ang bawat kurba, bawat ukit ng suklay na yon. Hindi iyon ang orihinal na alahas ng kaharian. Iyon ang kopya. Ang eksaktong kopya na siya mismo ang nagpagawa. Ang ipinabaon niya sa kanyang pinagkakatiwalaang yaya, si Elara, noong gabing kailangan nilang itakas ang kanyang nag-iisang anak na sanggol mula sa isang pagtatangka sa kanyang buhay. Mahal na Reyna, sigaw ng kanyang dama de noche, nagmamadaling lumapit. Ayos lang po ba kayo? Hindi sumagot ang Reyna. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang karaniwang mahinahong muka ay nagliliyab ngayon sa isang halo ng matinding sakit at isang kislap ng pag-asa na halos 2 dekada na niyang hindi naramdaman. Elena, utos niya sa kanyang dama. Ang boses ay nanginginig, ngunit puno ng awtoridad na hindi matitinag. Hanapin mo ang pinagmula ng balitang iyan. Gamitin mo ang lahat ng koneksyon ng kaharian. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa babaeng nasa litrato. Masusunod po, mahal na Reyna. Humarap si Reyna Luwalhati sa bintana. Tanaw ang malawak na hardin ng palasyo. Sa loob ng 18 taon, bawat araw ay isang paghahanap. Bawat araw ay isang panalangin. Ngayon, sa gitna ng isang maruming iskandalo, isang pamilyar na bagay ang lumitaw na parang isang himala. Ang sandata na ginamit para sirain ang isang babae ay maaaring siya palang maging susi para muling mabuo ang isang ina, ang kanyang anak. Buhay siya. Hindi matanggap ni Sinag Salcedo ang katahimikan. Para sa kanya, ang pananahimik ay pagkonsinti, habang ang buong unibersidad ay hinuhusgahan si Hiraya at habang ang kanyang pinsan ay nagpapakasasa sa kanyang tagumpay, si Sinag ay hindi mapakali. Ang imahe ni Hiraya na isinasara ang pinto sa kanyang harapan, ang mga matang puno ng sakit ngunit matatag pa rin, ay nag-iwan ng isang malalim na bakas sa kanya. Iginagalang niya ang desisyon nito. Iginagalang niya ang pride nito. Ngunit hindi ibig sabihin noon ay susuko na siya. Kung ayaw ni Hiraya na tulungan siya ng harapan, tutulungan niya ito mula sa anino.
Ang unang hakbang niya ay balikan ang lahat ng paninira. Ang mga litrato ay halatang halata na edited para sa isang sanay na mata. Ngunit ang email na nag-aakusa ng pandaraya at suhol, iyon ay mas komplikado. Kailangan ng isang taong may access sa records ng unibersidad at galit kay Hiraya. Ang lahat ng daan ay pabalik kay Dante. Alam ni Sinag na hindi si Dante ang personal na gagawa ng trabaho. Masyado itong arogante para dungisan ang sarili niyang mga kamay. Gumamit ito ng ibang tao. At ang taong iyon ay tiyak na nag-iwan ng bakas. Gamit ang sarili niyang pera at mga koneksyon, ipinahanap ni Sinag ang pinakamagagaling na digital mercenaries sa Maynila. Hindi nagtagal, isang pangalan ang lumutang, Marco. Isang kilalang hacker na tumatanggap ng anumang trabaho para sa tamang halaga, gabi. Sa isang halos abandonadong multi-level parking lot sa Quezon City, hinintay ni Sinag si Marco. Ang hangin ay maalinsangan at amoy gasolina. Nang dumating ang payat na lalaki, ang kaba nito ay halata. "Anong kailangan mo sa akin?" tanong agad ni Marco. "Wala akong ginagawang masama. Hindi ako narito para manghuli," kalmadong sabi ni Sinag, nakasandal sa kanyang kotse. "Narito ako para mag-alok ng mas magandang deal." Itinapon niya ang isang sobre sa hood ng kotse. "Mas malaki kaysa sa ibinayad sa iyo ng pinsan ko." Pinulot ni Marco ang sobre at sinilip ang laman. Napalunok siya. "Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag na tayong maglokohan," sabi ni Sinag. Ang boses ay nanatiling mahinahon ngunit may bigat. "Kilala ko si Dante. Alam kong inutusan kanyang sirain si Hiraya Manalastas. Ang gusto ko lang ay ang katotohanan. Isang recording ng pag-uusap ninyo o kahit anong patunay na siya ang nag-utos sa'yo. Kapalit niyan, doble ang ibabayad ko at sisiguraduhin kong hindi ka na niya guguluhin pa." Nag-alinlangan si Marco, ngunit nakita niya ang determinasyon sa mga mata ni Sinag. Hindi ito tulad ni Dante na puro yabang. May panganib kay Sinag na mas tahimik, ngunit mas totoo. Sa huli, tumango ito. Habang nangyayari ang palihim na transaksyong ito, isang ibang anino ang gumagalaw sa liwanag. Isang lalaking nasa edad 40. Matikas manamit at may magalang na pananalita ang nagpakilala bilang si Ginoong Alvaro sa pamantasan ng silangan. Nagpakilala siyang isang manunulat na gumagawa ng isang artikulo tungkol sa buhay ng mga iskolar sa mga prestihiyosong unibersidad. Ang kanyang paksa, si Hiraya Manalastas. Pumunta siya sa opisina ng dekano sa aklatan at kinausap ang ilang propesor ni Hiraya. Ang kanyang mga tanong ay tila simple ngunit matalino. "Ano po ang masasabi ninyo sa kanyang pagkatao bago ang iskandalo? Nabanggit po ba niya ang kanyang pamilya o kung saan siya lumaki? Mayroon po ba siyang mga ugali na kakaiba o kapansin-pansin?" Bawat sagot ay isinusulat niya sa isang maliit at itim na kwaderno. Lahat ay naglalarawan ng isang babaeng disente, matalino, determinado, at may paninindigan. Isang karakter na akmang-akma sa isang dugong maharlika. Pagkatapos sa unibersidad, ang susunod niyang pinuntahan ay ang kapihan pagsibol. Nag-order siya ng kape at naupo sa sulok. Inoobserbahan ng lugar. Kinausap niya si Mang Tony, ang may-ari. "Ginoong Tony, kumusta po bilang empleyado si Hiraya?" tanong ni Ginoong Alvaro. "Napakabait na bata," sagot agad ni Mang Tony, may halong lungkot sa boses. "Masipag, tapat. Kahit kailan, hindi sumakit ang ulo ko dyan. Nasasaktan ako para sa kanya. Hindi ko talaga magawang maniwala sa mga paratang na yon." Lihim na ngumiti si Ginoong Alvaro. Bawat impormasyon ay nagpapatibay sa kanyang hinala at sa pag-asa ng reyna. Gabi na muli.
Matagumpay na nakuha ni Sinag ang isang audio recording mula kay Marco. Isang malinaw na pag-uusap kung saan inuutusan ni Dante ang hacker na gawin ang mga pekeng larawan. Isang malaking ebidensya. Habang nagmamaneho, naisip niyang dumaan sa kapihan pagsibol. Hindi niya alam kung bakit, ngunit parang may kung anong humihila sa kanya roon. Gusto niya lang makita ang lugar kung saan unang nasilayan ni Hiraya ang simula ng kanyang impyerno. Pagparada niya sa tapat, bumaba siya ng kotse. Sakto namang may isang lalaking papalabas mula sa kapihan. Matikas, kagalang-galang. At may dalang isang maliit na itim na kwaderno. Nagkasalubong ang kanilang mga tingin sa loob lamang ng isang segundo. Isang blangkong pagtatama ng paningin ng dalawang estranghero sa gabi. Walang kamalay-malay si Sinag na ang lalaking iyon ay isang maharlikang emisaryo na may misyong kapareho ng sa kanya. Walang ideya si Ginoong Alvaro na ang binatang kanyang nakasalubong ay ang tanging kakampi ng prinsesang kanyang hinahanap. Nagpatuloy sa paglalakad si Ginoong Alvaro papunta sa kanyang naghihintay na sasakyan. Pumasok naman si Sinag sa loob ng kapihan. Pareho silang mga aninong nagmamasid, dalawang puwersang kumikilos sa dilim na malapit ng magbanggaan para sa iisang layunin, ang paghahanap ng katotohanan para kay Hiraya. Ang mga sumunod na araw ay isang malabong panaginip para kay Hiraya. Ang bawat umaga ay paggising sa parehong bangungot. Ang kanyang suspensyon ay naging isang tanikala na gumapos sa kanya sa loob ng kanilang maliit na kwarto, habang ang mundo sa labas ay patuloy siyang hinuhusgahan. Ngunit ang pag-asa, kahit gaano kaliit, ay pilit pa rin kumakapit sa kanyang puso. Umaasa siyang malilinawan din ang lahat, na mananaig din ang katotohanan. Ngunit ang katotohanan ay may ibang plano. Isang hapon, habang tinutulungan niya si Isla sa pagguhit, tumunog ang kanyang telepono. Isang email mula sa Registrar's Office ng Pamantasan ng Silangan. Kinakabahan, binuksan niya ito. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga formal at walang emosyon na salita. Pursuant to the findings of the Disciplinary Committee, violation of the University's Code of Conduct, bringing dishonor to the institution's name. At sa dulo ang mga salitang tumapos sa lahat. The board has decided on the penalty of expulsion, effective immediately. Pagpapatalsik. Nabitawan ni Hiraya ang telepono. Tumama ito sa sahig ng may mahinang kalabog, ngunit hindi niya ito narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong sa kanyang mga tainga. Ang salitang expulsion ay umaling-awngaw sa kanyang isipan na parang isang hatol ng kamatayan. Tinanggalan na siya ng karapatang mangarap. Ang pinto sa kanyang kinabukasan ay hindi lang isinara. Ito ay tuluyan ng winasak. Ate, ayos ka lang? Tanong ni Isla. Napansin ang panginginig ng kanyang mga kamay. Pinilit ngumiti ni Hiraya. Oo, nak. Ayos lang si ate. Ngunit ang monang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata na ngayon ay nagsisimula ng mamasa. Ang masamang balita ay hindi nag-iisa. Kinabukasan, habang namimili siya ng gulay sa palengke, nakatanggap siya ng tawag mula kay Mang Tony, ang may-ari ng kapihan pagsibol. Hira anak, pasensya ka na. Bungad nito, ang boses ay mabigat at puno ng pag-aalala. Alam ng Diyos na ayaw kong gawin to, Tol, dahil naniniwala ako sa'yo. Pero ang mga customer, bumababa ang benta simula nang pumutok ang balita. May mga nagrereklamo. Natatakot sila sa reputasyon ng kapihan. Naintindihan na agad ni Hiraya. Naiintindihan ko po, Mang Tony. Hindi niyo na po kailangang ipaliwanag. Pasensya ka na talaga, Hira. Kung may magagawa lang ako. Wala po kayong dapat ihingi ng tawad. Sabi ni Hiraya. Pinipigilan ang paggaralgal ng kanyang boses. Salamat po sa lahat. Ibinaba niya ang tawag. Isa na namang pinto ang nagsara.
Ang kanyang trabaho, ang pinagkukunan niya ng kanilang paangaraw-araw na pagkain, ay nawala na rin. Pag-uwi niya, isang puting sobre ang nakasingit sa ilalim ng kanilang pinto. Hindi ito sulat kamay. Ito ay formal at opisyal mula sa kanilang landlady. Notice of eviction. You are hereby given 1 week to vacate the premises. Iyon na ang huling dagok. Eskwelahan, trabaho, tahanan. Isa-isang kinuha sa kanya ang lahat. Ang pader na itinayo niya ay tuluyan ng gumuho. Nang gabing iyon, matapos niyang patulugin sina Isla at Alon, naupo siya sa sahig sa gitna ng kanilang maliit na kwarto. Ang dalawang bata ay mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay sa unos, na sumisira sa buhay ng kanilang ate. Tiningnan niya ang kanilang mga payapang mukha. Ipinangako niya sa kanila ang isang magandang buhay. Ipinangako niya na poprotektahan niya sila. Ngunit nabigo siya. Isang mapait na ngangiti ang gumuhit sa kanyang labi. Siya ang problema. Ang malas sa buhay nila. Hanggat kasama nila siya, madadamay sila sa kanyang kamalasan. Kailangan nilang umalis. Tumakas, tumayo siya at kinuha ang isang lumang karton na kahon. Dahan-dahan, sinimulan niyang iligpit ang kanilang mga gamit, ang mga damit. Ang iilang laruan, ang isang litrato ng kanilang kinagisnang ina. Ang lahat ng kanilang buhay ay kasya sa iisang kahon. Ang kanyang pangarap na makapagtapos, makahanap ng magandang trabaho, at bilhin ang isang maliit na bahay para sa kanila. Lahat ay naging abo. Ang tanging plano na lang ngayon ay mabuhay. Lumayo sa syudad na ito na kumain sa kanya ng buo at humanap ng isang lugar kung saan hindi sila kilala ng kahit sino. Habang isinasara niya ang kahon, ang pakiramdam ng pagsuko ay tuluyang bumalot sa kanya. Hindi na siya lalaban, pagod na siya, talo na siya. Sa gitna ng kanyang tahimik na pagtanggap sa kabiguan, isang malakas at tiyak na katok ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Knock, knock, knock. Natigilan si Hiraya. Ang puso niya ay biglang kumabog ng mabilis. Sino yon? Si Aling Nita ba para paalisin na sila? O mas masahol pa? Naglakad siya ng dahan-dahan papunta sa pinto. Ang bawat hakbang ay puno ng takot. Muli siyang sumilip sa maliit na siwang. Ang mukha ni Sinag ang una niyang nakita. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalalang hindi maitago. Ngunit hindi ito nag-iisa. Sa likuran ni Sinag ay nakatayo ang isang lalaking hindi niya kilala. Isang lalaking matikas, seryoso ang mukha, at may tindig na puno ng awtoridad na hindi niya pa nakikita kailanman. Hindi ito ordinaryong tao. Ang malakas na katok ay muling umulit. Tila ba sinasabi na hindi sila aalis hanggat hindi niya binubuksan ang pinto. Nakatayo si Hiraya sa likod ng pinto. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Ang pag-aalinlangan ay nakikipagbuno sa takot. Sa huli, huminga siya ng malalim at dahan-dahang binuksan ang pinto. Ang lamig ng gabi ay pumasok sa loob, kasama ang dalawang lalaking nakatayo sa kanyang harapan. Si Sinag na may bakas ng awa at pag-aalala sa kanyang mukha. At ang estranghero, isang lalaking may awtoridad sa kanyang tindig. Ang mga mata ay matalas at mapanuri. Tila sinusukat ang bawat detalye ng kanyang pagkatao at ng kanilang abang tirahan. Anong kailangan nyo? Tanong ni Hiraya. Ang boses ay mahina, ngunit may diin. Sinubukan niyang maging matatag, ngunit ang nakasalansan na kahon sa likuran niya ay isang tahimik na saksi sa kanyang pagkatalo. Maari ba kaming pumasok? Magalang na tanong ng estranghero. Ang kanyang boses ay kalmado at malalim. Ako si Alvaro, at may mahalaga kaming sadya sa'yo, binibining Hiraya. Nag-atubili si Hiraya, ngunit nagbigay daan din siya. Pumasok ang dalawa sa kanilang masikip na espasyo. Ang presensya ni Ginoong Alvaro ay tila napakalaki para sa munting kwarto. Naupo sila sa mga lumang upuang kahoy habang nanatiling nakatayo si Hiraya.
Ang mga braso ay nakakrus sa kanyang dibdib bilang pananggalang. Hira, nagsimula si Sinag. Ang boses ay malumanay. Alam kong mahirap paniwalaan ang anumang maririnig mo ngayon, pero pakiusap, makinig ka. Hindi ito laro. Hindi ito pakana ni Dante. Tumingin si Hiraya kay Alvaro, naghihintay. Binibining Hiraya panimula ni Alvaro, ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa kanya. Sa loob ng 18 taon, may isang nawawalang anak, isang batang babae na itinakbo palayo sa panganib para protektahan ang kanyang buhay. Ang batang iyon ay ang nag-iisang tagapagmana ng isang kaharian. Napakunot ang noo ni Hiraya. Pagkalito, ano ang kinalaman ko riyan? Ang batang iyon, binibini, ay ikaw. Isang katahimikan ang bumalot sa kwarto. Pagkatapos ay isang mahinang tawa ang kumawala mula kay Hiraya. Isang tawang walang saya, puno ng pagod at sarkasmo. Ako? Isang prinsesa? Ginoo, kung nandito kayo para magbiro, hindi ito ang tamang oras. Ang kanyang boses ay nagsimulang manginig. Kung ito ay isa na namang paraan para paglaruan ako, para lalo akong ipahiya, umalis na kayo. Hindi natinag si Alvaro. Mula sa kanyang coat, kumuha siya ng isang litrato at maingat na inilapag ito sa maliit na mesa. Ito si Reyna Luwalhati ng Maharlika. Noong siya ay nasa 20 taong gulang pa lamang. Napatingin si Hiraya sa litrato. Isang magandang babae ang nakangiti sa kanya. Ang kanyang mga mata ay may kislap ng kabaitan, ngunit meron ding bigat ng responsibilidad. At sa mga matang yon, sa hubog ng kanyang mukha, nakita ni Hiraya ang isang bagay na hindi maipaliwanag. Isang pamilyar na anino. Isang anino ng kanyang sariling mukha. Kamukhang kamukha mo siya. Mahinang sabi ni Sinag. Umiling si Hiraya. Pilit na iwinawaksi ang ideya. Nagkataon lang yan. Hindi ito nagkataon. Pagpapatuloy ni Alvaro, ang kanyang boses ay nananatiling matatag. Kumuha siya ng isa pang litrato. Isang litrato ng pilak na suklay. Ito ang naging dahilan kung bakit ka namin nahanap. Ang suklay na ipinost sa isang blog. Ang suklay na ginamit nila para sirain ako. Mapait na sabi ni Hiraya. Ang suklay na yan ay hindi isang mamahaling antigong alahas, binibini. Iyan ay isang kopya. Isang kopya ng Royal Crest ng Maharlika. Paliwanag ni Alvaro. Noong gabi ng pagtatangka sa palasyo, ang tunay na suklay ay nanatili sa Reyna. Ang kopya ay ipinabaon niya sa kanyang pinagkakatiwalaang yaya, isang babaeng nagngangalang Elara, kasama ng kanyang sanggol na anak, para magsilbing tanda sakaling dumating ang araw na magkikita silang muli. Elara. Ang pangalan ay tumusok sa puso ni Hiraya. Iyon ang pangalan ng kanyang kinagisnang ina. Ang iyong ina-inahan, si Elara, ay hindi lang isang simpleng yaya. Siya ay isang bayani na nagligtas sa buhay mo. Lahat ng impormasyon ay bumuhos sa isipan ni Hiraya na parang isang malakas na alon, isang prinsesa, isang reyna, isang kaharian. Ang kanyang ina na isang bayani. Ang kanyang buong buhay, ang kanyang pagkatao, ay tila isang malaking kasinungalingan. Masyadong marami, masyadong imposible. Ang kanyang isip na pagod na sa sunod-sunod na trahedya ay hindi na ito kayang tanggapin. Ito ay isang kalokohan, isang napakagandang panaginip na idinisenyo para saktan siya sa kanyang paggising. Tumayo siya, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Tigilan niyo na to, sigaw niya. Ang luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Anong klaseng kalokohan to? Pakana na naman ba to ni Dante para tuluyan na akong masiraan ng bait? Iyon ba ang gusto niya? Ang makita akong umasa sa isang fairy tale bago niya muling wasakin? Hira, totoo to. Pakiusap ni Sinag. Tumatayo na rin. Umalis na kayo. Na.
Sigaw ni Hiraya, itinuturo ang pinto. Pare-pareho lang kayo. Layuan niyo ako. Ayoko nang makarinig ng kahit anong kasinungalingan. Malungkot na tumango si Alvaro. Kinuha niya ang mga litrato at tumayo. Naiintindihan ko ang iyong pag-aalinlangan. Naglakad sila ni Sinag papunta sa pinto. Ngunit bago sila tuluyang lumabas, humarap muli si Alvaro kay Hiraya. Ang kanyang boses ay mas malumanay na ngayon, ngunit may bigat na bumabaon sa kaluluwa. Ang iyong ina, ang Reyna, ay naghihintay sa iyo sa loob ng 18 taon. Huwag mo siyang biguin. Pagkatapos ay umalis na sila, isinara ang pinto sa likuran nila. Naiwan si Hiraya na nakatayo sa gitna ng kwarto, humihingal. Ang mga huling salita ni Alvaro ay umalingaw-ngaw sa katahimikan, mas malakas pa kaysa sa kanyang mga sigaw. Ang tanggapan ni Punong Ministro Damian Montemayor ay isang monumento ng kapangyarihan. Gawa sa dark mahogany ang kanyang mesa at ang mga pader ay napapalibutan ng mga parangal at litrato kasama ang mga pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Dito, siya ang hari. At sa kaharian niya, siya ang batas. Kaya naman, ang pag-upo ni Ginoong Alvaro sa kanyang harapan na may dalang katahimikan na mas malakas pa sa anumang banta ay isang bagay na hindi niya matanggap. Ginoong Alvaro, nagsimula si Damian. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagkayamot na pilit tinatago sa ilalim ng formalidad. Pinahahalagahan ko ang inyong pagbisita, ngunit ang usapin tungkol kay Binibining Manalastas ay isang domestic affair, isang simpleng kaso ng pandaraya sa universidad. Sa tingin ng kaharian ng Maharlika, Punong Ministro, hindi na ito isang simpleng kaso. Magalang ngunit matatag na sagot ni Alvaro. Ito ay isang usapin na may kinalaman sa kapakanan ng isang mamamayan na may direktang interes sa kanyang kamahalan, si Reyna Luwalhati. Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa labi ni Damian. Interes? Dahil lang sa isang lumang suklay na nakita ninyo sa isang gossip blog? Huwag niyo sanang masamain, ngunit tila isang malaking kalokohan ang inyong pinag-aaksayahan ng oras. Sinubukan niyang maliitin ang misyon nito, gawin itong katawa-tawa. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Alvaro. Ang kaharian namin ay maaring maliit, Punong Ministro, ngunit mahaba ang aming memorya. At ang suklay na yon ay hindi isang simpleng bagay. Ito ay isang pangako. At ang aming Reyna ay seryoso sa pagtupad sa mga pangako. Ang bawat salita ay may bigat. Isang babala na nakabalot sa diplomasya. Ipinapaabot ko lang ang aming formal na kahilingan na muling buksan ang investigasyon sa kaso ni Binibining Manalastas sa isang paraang patas at walang kinikilingan. Kung hindi ano, hamon ni Damian. Kung hindi, mapipilitan ng kaharian ng Maharlika na gumawa ng sarili naming hakbang para protektahan ang aming interes at ayaw naming humantong sa ganoon. Tumayo si Alvaro. Magandang araw sa inyo, Punong Ministro. Naiwan si Damian Montemayor na nagngingit-ngit sa galit. Sino ang mga taong ito para takutin siya sa sarili niyang teritoryo? Isang maliit na kaharian na halos hindi makita sa mapa. Isang tawag lang niya sa universidad, isang utos lang sa media, at matatapos ang lahat ng ito. Kontrolado niya ang sitwasyon, o iyon ang akala niya. Ang mga salita ni Alvaro ay paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Hiraya. Ang iyong ina, ang Reyna, naghihintay sa iyo. Kalokohan, isang magandang kasinungalingan. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang pagod na puso, isang maliit at desperadong bahagi niya ang gustong maniwala. Nakatulala lang siya sa bintana nang muling may kumatok. Si Sinag. Sa pagkakataong ito, mag-isa na lang siya. May dala siyang telepono. Hira, pakiusap. Pakinggan mo to. Sabi niya, hindi na nagpaligoy-ligoy pa. Alam kong ayaw mo na maniwala sa kahit ano. Pero ito, hindi to kwento.
Ito ang katotohanan. Pinindot niya ang play. Unang narinig ni Hiraya ang boses ni Dante, malinaw at mayabang. Gawin mo siyang mukhang mura, desperada, i-edit mo ang mga litrato niya. Pagkatapos ay ang boses ng isang estranghero, ang hacker. Paano ang email sa unibersidad? At ang sagot ni Dante na tumusok sa puso ni Hiraya na parang isang punyal. Ako na ang bahala doon. Gagamitin ko ang suklay na yon. Isang antigong suklay. Perfect na ebidensya ng suhol. Walang sino man ang maniniwala sa isang mahirap na tulad niya laban sa isang Montemayor. Napatakip si Hiraya sa kanyang bibig. Ang lahat ng kanyang pagdududa ay nawala. Napalitan ng isang malamig at matinding galit. Ang bawat salita ay isang kumpirmasyon. Ang kanyang pagbagsak ay hindi lang basta isang ganti. Ito ay isang pinagplanuhang pagpatay sa kanyang pagkatao. Ibinaba ni Sinag ang telepono. May ebidensya na tayo, Hira. Pwede na tayong lumaban. Ngunit hindi na lang ito tungkol sa paglaban para sa kanyang sarili. Lumakad si Hiraya papunta sa higaan kung saan mahimbing na natutulog sina Isla at Alon. Hinaplos niya ang buhok ng kanyang mga kapatid. Ang kanilang mga mundo ay gumuho dahil sa kanya. Ang kanilang kinabukasan ay ninakaw dahil sa isang away na hindi nila dapat naging bahagi. Dito, sa harap ng kanyang dalawang kayamanan, nagbago ang lahat sa isip ni Hiraya. Hindi na mahalaga kung siya ay isang prinsesa o isang pulubi. Ang mahalaga, isa siyang ate. At hindi niya hahayaang sirain ng kahit sino ang kinabukasan ng kanyang pamilya. Isang bagong determinasyon ang umapoy sa kanyang mga mata, hindi para sa korona, hindi para sa palasyo, para sa kanila. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang numerong ibinigay sa kanya ni Sinag kanina. Sinag, sabi niya, ang kanyang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Nasaan sila? Ilang minuto lang ang lumipas. Isang makintab at itim na sasakyan na walang plaka ang huminto sa harap ng kanilang eskinita. Si Ginoong Alvaro ang nagbukas ng pinto mula sa loob. Tumingin si Hiraya sa huling pagkakataon sa kanilang maliit na kwarto, sa nag-iisang kahon na naglalaman ng kanilang buhay. Pagkatapos ay humarap siya sa sasakyan. Walang lingon likod, lumakad siya papalayo sa kanyang miserable ngunit pamilyar na nakaraan at pumasok sa isang hindi tiyak ngunit puno ng pag-asang hinaharap. Dalhin niyo ako sa kanya, utos niya kay Alvaro. Gusto kong makilala ang ina ko. Habang marahang umuusad ang sasakyan papalayo sa madilim na eskinita, sa kanyang marangyang opisina, tumunog ang pribadong linya ni Punong Ministro Damian Montemayor. Sir, sabi ng kanyang hepe ng staff, ang boses ay nanginginig sa kaba. Kailangan ninyong buksan ang TV. A royal decree has just been issued by the Kingdom of Maharlika. They are making a public announcement live nationwide. Ang buong bansa ay natigilan. Ang mga regular na programa sa television ay biglang naputol. Napalitan ng isang formal na anunsyo. Ang selyo ng kaharian ng Maharlika, isang imahe ng araw na niyayakap ng isang bulaklak, ang nakatatak sa screen. Sa isang marangyang silid na napapalibutan ng mga gintong palamuti, lumitaw si Reyna Luwalhati. Nakasuot siya ng isang simpleng bestida, hindi isang marangyang gown. Ang kanyang mukha ay walang kolorete, ngunit ang kanyang tindig ay puno ng kapangyarihan at ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa damdamin ng isang ina. Sa tabi niya ay nakatayo si Ginoong Alvaro. Mga minamahal kong kababayan at sa lahat ng nakikinig sa buong mundo, nagsimula ang Reyna. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat na kayang magpatigil ng sinuman. Ako ay nagsasalita sa inyo ngayon hindi bilang isang Reyna, kundi bilang isang ina na 18 taong naghahanap sa kanyang nawawalang anak. Sa opisina ng punong ministro, nanigas si Damian Montemayor sa kanyang upuan. Sa loob ng kanyang mamahaling kondominium, nanlalaki ang mga mata ni Dante habang pinapanood ang anunsyo.
Ang buong bansa ay nakikinig. Ikinuwento ni Reyna Luwalhati ang gabi ng panganib, ang pagtakas ng kanyang anak, at ang suklay na nagsilbing tanda. At pagkatapos, ipinakita sa screen ang litrato ni Hiraya. Kasunod ang litrato ng suklay na ginamit sa paninira dito. Ang babaeng ito, si Hiraya Manalastas, na inyong hinusgahan at sinira ang puri dahil sa kasinungalingan at mali siya, ay ang aking anak. Deklara ng Reyna. Ang bawat salita ay isang dagok. Ang prinsesa Hiraya ng Maharlika, isang kolektibong pagkabigla ang bumalot sa bansa. Ngunit hindi doon natapos ang Reyna. At ang ebidensya ng kanyang pagiging inosente ay ibinigay mismo ng taong nagplano ng lahat. Isang audio recording ang pinatugtog. Ang boses ni Dante, malinaw at hindi maikakaila, ay umalingaw-ngaw sa mga telebisyon at radyo sa buong bansa. Ang kanyang pag-amin sa pag-edit ng mga litrato, sa pag-imbento ng kwento ng suhol, lahat ay isiniwalat. Ang pagbagsak ng mga Montemayor ay mabilis at walang awa. Sa loob lamang ng ilang oras, ang kanilang pangalan ay naging kasing kahulugan ng kasinungalingan at pang-aabuso sa kapangyarihan. Bago pa man matapos ang anunsyo, mga pulis na ang kumakatok sa pintuan ng condominium ni Dante. Ang kanyang pag-aresto ay napanood ng live. Ang dating mayabang na mukha ay ngayoy puno ng takot at hindi makapaniwala. Si punong ministro Damian Montemayor ay napilitang mag-resign kinabukasan. Ang kanyang politikal na karera ay naging abo. Habang ang lahat ng ito ay nangyayari, si Hiraya ay nasa isang pribadong eroplano, lumilipad patungo sa isang buhay na hindi niya kailanman inakala. Paglapag nila sa Maharlika, isang babae ang naghihintay sa kanya sa tarmac. Si Reyna Luwalhati, walang mga korona, walang mga formalidad, isang ina lang at isang anak na matagal na nawalay. Dahan-dahan silang lumapit sa isa't isa. Nang magtama ang kanilang mga mata, walang salitang namutawi, tanging mga luha. Niyakap ng Reyna ang kanyang anak, isang yakap na naglalaman ng 18 taon ng pangungulila, pag-asa at sakit. At sa yakap na yon, naramdaman ni Hiraya sa unang pagkakataon ang isang bagay na matagal na niyang hinahanap, ang pakiramdam ng pagiging tunay na ligtas, ang pakiramdam ng pag-uwi. Makalipas ang ilang linggo, ang buhay ni Hiraya ay nagbago na. Ang maliit at masikip na kwarto ay napalitan ng malawak na silid sa palasyo. Sina Isla at Alon, na opisyal ng inampon ng Reyna bilang kanyang sariling mga apo, ay masayang tumatakbo sa malawak na hardin. Ang kanilang mga tawa ay nagbibigay ng bagong buhay sa dating tahimik na palasyo. Hindi na kailanman muling mararanasan ng mga bata ang gutom at hirap. Iyon ang pangako ni Hiraya sa sarili. Ang pamantasan ng silangan ay nag-issue ng formal na public apology at ibinalik ang kanyang scholarship. Ngunit magalang itong tinanggihan ni Hiraya. Ang kanyang edukasyon ay ipagpapatuloy niya sa Maharlika. Isang hapon, habang nakaupo siya sa tabi ng isang payapang lawa sa loob ng palasyo, isang pamilyar na anino ang tumabi sa kanya. Si Sinag. Mukhang bagay sa iyo ang buhay, prinsesa. Nakangiting sabi nito. Ngumiti rin si Hiraya. Mas bagay sa akin ang buhay na payapa. Tumingin siya kay Sinag. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan sa lahat ng ginawa mo. Ang makita kang masaya at ligtas, sapat na yon, sagot ni Sinag. Hinawakan niya ang kamay ni Hiraya. Hira, noong una kitang makita sa kapihan, nakita ko ang isang babaeng pagod pero hindi sumusuko. Isang babaeng may pangarap na mas malaki pa sa kanyang mga pagsubok. At minahal kita dahil doon. Sa pagkakataong ito, hindi na umiwas ng tingin si Hiraya. Hinayaan niyang makita ni Sinag ang lahat. Ang kanyang mga sugat, ang kanyang lakas, ang kanyang puso. Salamat, Sinag, bulong niya.
Ikaw ang naging liwanag ko noong akala ko ay wala ng pag-asa. Sa ilalim ng ginintuang liwanag ng papalubog na araw, sa gitna ng katahimikan ng kanyang bagong tahanan, ang dalawang puso na pinag-isa ng pagsubok ay sa wakas ay natagpuan ang kanilang kapayapaan. Ang kanyang bagong umaga ay nagsimula na. At dito nagtatapos ang kwento ni Hiraya. Isang kwento na nagpapaalala sa atin na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa yaman o kapanganakan, kundi sa tibay ng puso at dangal na hindi kayang bilhin ng pera o sirain ng kasinungalingan. Minsan, ang pinakamadilim na kabanata ng ating buhay ang nagiging daan patungo sa pinakamaliwanag nating umaga. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa isa na namang kwentong puno ng aral at damdamin. Lubos po naming ikagagala kung mag-iiwan kayo ng inyong mga komento. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni Hiraya? Anong uri ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.